Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jeneline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli magandang araw mga ka-agri. Kasama po namin kayo ulit dito sa Maunlad na Pilipino. Ito po isang programa na hatid namin po sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At bago po yan, ang pinakamahalagang pasasalamat po muna ang uunahin natin sa araw na ito. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, bigyan mo po kami ng malinaw na isipan at tahimik na puso. Tulungan mo po kaming iwan ang mga bagay na hindi na mahalaga at ituon ang aming mga lakas sa mga dapat na unahin. Lord, nawa ay manatili po kaming nakapako sa layunin na ayon po sa inyong kalooban. At gayon din po itinataas rin namin ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito, Maunlad na Pilipino. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong buktong na anak na si Hesu Kristo. Amen. At para po sa salita ng karunungan, yan, medyo kinapos po ko ng hininga kanina. Pero ayun po, thank you so much Lord for this day. Ang atin pong salita ng karunungan, ang bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang. Ayun po, no? Something to ponder about, o pag-isipan, pagbulay-bulayan, kasama si Bulay. Hulaan niyo po kung sino yun. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Oktubre. Una pong Sabado sa buwan ng Oktubre taong 2025. At as always, we're so happy to welcome you here sa Season 7, Episode 40 ng Maunlad na Pilipino. Dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mga ka-agri, dun po lalo na sa mga kaka-tune in pa lang ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph, gayon din po sa pamamagitan ng Facebook. Pwede nyo pong hanapin yung 702 DZAS FEBC Radio TV. Yan, hanapin nyo lamang po yung official nating social media accounts para po sa ating istasyon. At syempre, sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo, yung mga tinatawag pong personal missionary radio, sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. Nais po namin batiin ng magandang umaga ang lahat ng mga nag-iiwan ng komento. We are so grateful po sa mga buhay po ninyo. Bawat isa sa inyo ay amin pong na-appreciate. Ayun, always namin sinasabi kasi syempre, nais namin malaman nyo ito. At dahil dyan, una na nga pong bumabati sa atin si Ma'am Helen Arellano. Hi Ma'am Helen, na nag-iwan ng mensahe niya. Good morning po. Or good morning mga ka-agri. Blessed MNP. Dumaan naman ang bagyo. Sana po di gaano napinsala ang mga palay at napakaganda ng gatas ng tagumpay. Galing, sarap siguro ng gatas nila, masustansya. Yes po, ma'am. Kung meron po kayong panahon, dalawin si Ma'am Gemma Chavez. Hi Ma'am Gemma. Yan, naging kami recently Facebook friends. Sila po ay matatagpuan sa Sariaya, Quezon.
At pwede nyo pong mahanap ang kanilang mga detalye online. Ayun po, siya po din ay kinilala sa Gawad Saka. So, hindi po kayo maliligaw. Siya po ay napaka-passionate sa paggagatas at pag-aalaga ng mga baka na nagbibigay nito at kabuhayan sa kanila mag-anak. Ayun, nakakatuwang mamit po talaga si Ma'am Gemma. And tama po kayo, Ma'am Helen. Grabe. Very rare, no? Kasi usually po ang alam natin sa gatas, yung madalas po, no? It's either the powdered or yung fresh milk na nasa kahon na. Pero sobrang fresh, no? Ipinaranas po sa amin ni Ma'am Gemma. Thank you so much po sa lahat mga kasamahan namin sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Calabarzon. O, diba? It's quite a mouthful, but we would like to always express our thanks. Yan yung ating, yun nga sa Tagalog, pasasalamat na inassist niyo po kami to experience this and to deliver it sa inyo na with conviction. Iba, grabe po talaga. Straight from the mother baka. O, ayun po ang talagang tinatawag nating sariwang gatas. Ito po'y dumadaan sa mabusising proseso to always ensure na safe ang ating iniinom na dairy product, which is in particular ay milk. At dahil dyan, magpatuloy tayo sa pagbasa po ng ating mga komento for our program link or from our program link. Magandang umaga po kay Sir Ronald Young na nag-iwan ng kanyang mensahe. Great is the Lord. Blessed and wonderful Saturday morning, everyone. At isa pa pong mensahe, magandang araw, Miss Ella, at sa lahat ng bumubuo ng MNP. Ingat po. Yan po yung mula kay Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much, Ma'am Dulce. At gayon din kay Ma'am Felicidad Kaidik Madridejos Espiritu. Yun, na-miss ko si Ma'am. Hi, Ma'am! Blessed morning, maunlad na Pilipino. Gayon din po, bumabati rin ng same message po, or with the same message, si Ma'am Evangeline Manggubat. At bumabati po sa atin ng magandang umaga, sina Mel Supat, Nora Cancela, Jessica Jeng, Leonila de Jesus Espiritu, Romeo Loay, at si Sir Epifanio Salvador na naghihikayat sa atin. Kahit ako po, nahikayat po niya, no? na mag-share po ng ating program. Thank you so much po. Yun, parang ang dami po nating binating individual. So, yung pakiramdam na hindi tayo nag-iisa sa oras nito. Physically siguro, as habang ito, we're talking sa inyo. Ako po, kausap ko kayo right now. And, ayun nga po, with your messages, sabi ko nga sa mga ilang episodes natin na always naman po, it always warms the heart. So, thank you so much. At syempre, hindi namin kayo bibiguin kung ano po yung in-expect nyo sa Maunlad na Pilipino, like what we have been saying or sharing with you na matutunghayan po ninyo yung mga agri-related topics po natin, such as ang hatid sa atin katuwang ng ating kasamahan sa ng ating mga kasamahan mula sa Agricultural Training Institute. Ang atin pong on-air segment ay abangan po natin maya-maya lamang pagkat tampok po dito ang Minda Teves journey from OFW to agripreneur. So, syempre, alam naman po natin, karamihan or marami po sa ating mga kababayan ang siguro para sa pakikipagsapalaran or ayun nga po, nais na mapabuti, mas umangat sa estado ng pamumuhay ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa at hindi biro ang tatahakin. Mahirap din ang trabaho sa kahit anong lugar, kahit na sa sariling lugar o ng bansa, sariling bansa. Pero what more dun sa hindi mo, kumbaga, quote-unquote home court. Diba? So, nakikibagay, may mga konsepto ng culture shock. And with all those things na hindi ko na iisa-isahin because yung ating panauhin po ang magkikwento ng kanyang pinagdaanan, ay maganda pong malaman na sa Department of Agriculture may mga willing po na tumulong at mag-assist just in case po nais nating parang yakapin ang sektor na ito kung saan ka mang galing na propesyon or larangan. Ayan, tunghayan po natin. Medyo passionate tayo dun
Kasi equally or siguro more than pa nga na passionate po ang ating panauhin para sa episode na ito. Siya po, nabanggit ko na yung name niya actually, pero siya po ang owner ng La Vecchia Spaggia Resort. Ayun po, no? Sa Madrid, Surigao del Sur. Ano po ito? Resort? Ano natin? Naririnig natin tukol dyan? Si Mamina Teves po ay isang OFW po na naging agripreneur at malalaman po natin ang kanyang kwento maya-maya lamang. At along with that, tunghayan din ang Regions on the Go, gayon din ang Unlad Komunidad. Hi Ma'am Julie, Ace Brandon Arbarao mula po sa ating katuwang na DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Hello po kay Ma'am Ira Cruz ng DA AFID. Ito po ang Batid ba ninyo? Siyempre, atid po namin yan sa inyo. We're so happy to yet another episode na hatid namin sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon naman, wag palampasin, narito po ang mga kasamahan nating farmcasters para sa Regions on the Go. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Halos 1 bilyong halaga ng mga proyektong Farm to Market Road na may kasamang tulay ang nabigyan na ng No Objection Letter 1 sa Cordillera Administrative Region at nakatakdang umusad sa bidding stage sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up. Ang tatlong sub-project na may kabuuang halaga na 999.3 million ay kinabibilangan ng Malamtam Bitabit Kataw FMR Wade Bridge sa Paracelis Mountain Province, Gumhang Binablayan Wangwang FMR Wade Bridge sa Tinok Ifugao at ang Barangay Ngilab Sitio Mapapi Little Tadjan Sitio Malalupa Karagasan FMR Wade Bridge sa Alfonso Lista Ifugao. Sa ginanap na awarding ceremony sa DA Central Office sa Quezon City, formal na ibinigay ni DA Secretary Francisco Pitio Laurel Jr. ang No Objection Letter 1 at ang sertipiko sa mga lokal na opisyal mula sa Alfonso Lista, Tinok Ifugao at Mountain Province. Ang proyekto sa Tinok ang pinakamalaki sa North Luzon Cluster na may habang 11.65 kilometro at tulay na 34.06 metro na nagkakahalaga ng 434.5 million. Sinundan ito ng Alfonso Lista FMR na may 10.58 kilometro at tulay na 20 metro sa halagang 277.8 million. At ang Paracelis FMR na may 9.05 kilometro at tulay na 51.5 metro sa halagang 287 million. Kasunod ng NOL 1, sisimulan na ang mga orientation para sa LGUs ukol sa World Bank Harmonized Procurement Guidelines at pagbuo ng Implementation Management Agreement para sa maayos, transparent at accountable na pagpapatupad ng proyekto. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Pasonangka Grade 6 student panalo sa Regional World Food Day Poster Making Contest at kakatawan sa Region 9 sa national level. Ang 10 taong gulang na si Jade Maxine Arevalo, isang Grade 6 student mula sa Pasonangka Elementary School sa Zamboanga City, ang nagwagi sa Regional World Food Day On-the-Spot Poster Making Contest na ginanap noong September 26, 2025 sa nasabing lungsod. Base sa tema ngayong taon na Hand in Hand for Better Foods and a Better Future, ang likhang sining ni Arevalo ay naglalarawan ng matitibay na mga kamay na siyang nagpapalakas sa produksyon ng pagkain. Naghatid ito ng malakas na mensahe tungkol sa sustainability, hindi lamang para sa kapaligiran, kundi para sa ikakabuti ng mga mamamayan. Inilarawan ng kanyang coach na si Erwin Deloria ang kanyang likha bilang isang representasyon ng kakayahang umangkop na itinatampok ang kahalagahan ng paglikha ng mga sistemang magpapanatili sa produksyon ng pagkain sa kabila ng mga hamon sa hinaharap. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, nakatanggap si Arevalo ng 8,000 pesos cash prize, Certificate of Recognition at mga special token mula sa Department of Agriculture Region 9 at Food and Agriculture Organization ng United Nations. Si Arevalo ay magpapatuloy na kumatawan sa Region 9 sa national level on-the-spot poster making contest na gaganapin sa lungsod ng Maynila sa October 15, 2025. Ang mga mananalo sa national level contest ay iaanunsyo sa mismong araw ng World Food Day
sa October 16, 2025. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa umagang ito, makasama po natin ang owner ng La Vecia Spazia Resort in Madrid, Surigao del Sur, para po ito sa Agri On Air. Ang kwento po ni Ma'am Minda Teves, na isa po ng OFW na naging agripreneur. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Ayun, at kinagagalak po natin sa edisyong ito ng Agri On Air. Mga kababayan, mga ka-agri, ang atin pong Agri On Air, ang ating katuwang na segment. Kasama po natin ang Agricultural Training Institute. At para po sa araw na ito, makakasama natin mula pa po sa Magusilom, Cantilan, Surigao del Sur, ang may-ari po ng LVSR Integrated Diversified Coconut Farm. Walang iba kung hindi si Ma'am Minda Teves, para po sa kaniyang paglalakbay o journey mula sa pagiging isang OFW tungo sa pagiging isang agripreneur. Welcome po sa ating programa, Ma'am Minda. Kamusta po kayo? Salamat at magandang araw, maayong buntag sa tanan. Ayos lang ako. Ayun. Sana ayos din kayo. Salamat, Mama. Gandang mapakinggan na ayos lang po tayong lahat. At para po sa ating mga taga-subaybay, ayun na nga po, may pakapyaw kami kung ano bang pinaguhugutan ni Ma'am Minda dito. Pero kayo na po mismo magsabi, Ma'am, sa amin. Paano po kayo nag-umpisa sa inyong lakbayin sa pagsasaka? Nag-umpisa ako mula nung ako ay maliit pa kasi pinanganak ako ng mga magulang ko ay farmers. Magsasaka sila. Siyam kaming magkapatid. Ako yung pangwalo. So sanay ako sa lupa, trabaho sa lupa. 'Yun ang aming kabuhayan talaga. Kung bakit ako naging agripreneur is siyempre nasa dugo na 'yan, nasa sistema na ng katawan ko 'yan, ng isip at puso ang pagiging magsasaka. Dahil 'yun ang nakaako para sa akin ang farming is fun. At saka livelihood, yun ang ito ang kabuhayan namin nung mula nung nagkaisip ako hanggang 10 years old, okay ako, masaya. Talagang kumbaga very positive talaga sa outlook ng buhay dahil ng mga magulang ko, nanay, tatay, mga kapatid naglalaro. Yung trabaho namin para sa akin laro lang naman Hindi ko alam na yun na pala ang na makakabusog ang iyong katawan. Talagang naka-immersed kami sa nature. Ang trabahong mabigat naka-assign sa mga lalaki, pero siyempre as a child curious ka magtrabaho, sumunod sa mga kapatid kung ano ang mga ginagawa nila. Hanggang siyempre lumalaki ka, ganun ang bata. Parang sa school, pag nagpakilala, anong trabaho ng iyong magulang? Parang ikinikahiya ako na sabihin ko, my father is a farmer, ang nanay ko housewife, farmer din naman. Kasi ang mga classmate ko, mga parents nila, teacher, mga treasurer, kumbaga parang deep inside me, na nasa lupa kami. Talagang very meager ang aming income, aming lupa to. Mula nung mga na hindi ko ipakilala na farmer ako, hindi ko maisip parang sana pag may mga gathering sa ilalim ng classroom, hindi tatanungin ng mga teachers kung ano ang occupation ng mga magulang. Yun ang aking nasa isip. Not knowing na parang nire-reject ko yung sabi ko na talagang happy ako, funny at saka positive ang dating sa akin ng farming, ang pag-aalaga ng lupa, ang pagtanim ng mga tanim sa lupa. Parang ko yun, nire-reject ko na. Hanggang siyempre nag-ano ka talaga na iba-iba pag lumaki, 'di ba, sa growth and development, mag-iiba talaga ang pananaw ng tao sa buhay hangga't siyempre gusto mo rin maging teacher, gusto mo rin maging abogado, gusto mo maging kinalimutan ko
At saka may traumatic experience ako ng 10 years old ako. Sa desisyon ng aking mga magulang, inilayo ako sa farm. Gusto nila na mag-aral ako, lumayo ako, hindi na ako papasok doon sa aming hindi na ako pupunta. Hindi ko na they don't want me to set foot sa farm namin. So doon ako sa lungsod. Nag-aral ng high school, then college. Mula noon, hindi ko na binalikan yung lupa namin. Itong lupa namin ngayon. Hanggat napunta ako sa Italy, punta pa ako sa Thailand. Nung nandoon na ako sa ibang lugar, kasi nakikita ko ang ganda ng lupa, ang ganda ng bunga. Yung pala nanunumbalik na sa akin yun. Pero talagang, siyempre, yung may mga iniiwasan kang pagkakataon, mga bagay na iiwasan mo na wag mong kakalimutan mo dapat, pero hindi mo nakakalimutan dahil nandoon na pala sa iyo. Dahil yun ang longing mo sa ano mo na mas masaya, yakapin mo yung tanim, magbungkal ka ng lupa, makakita ka ng bulate, o yung ganong yung farming life, talagang nandoon pala talaga nanunumbalik na despite na nandoon ka na sa syudad, nandoon ka sa mga high-rise building, ang dami ng exposure, tas nakikita mo yung pagkain sa yung fast food, nandoon na, ma-connect ko yun na ang mga taong gumagawa nito, yung nagtatrabaho sa lupa, sino? Anong klaseng, ano yung kanilang dedication. Naiisip ko yun, kumakain ako sa mga fast food. Hanggang napunta ako sa Italy. Sa Italy, kumakain na mayroon doong slow food. So, nakikinig ako sa kanilang mga introduction, silang history na mga sinasabi yung mga farmers. Na binabalik ko yung yung feeling ko dito sa lupang ito. Sabi ko, masarap pala talaga ang buhay kasi yun ang nagbibigay sa atin ng buhay eh. Tapos kasama na yun yung biodiversity. Lahat na included na yun. Pero nagtatrabaho pa rin ako sa Italy kasi kailangan eh. Ang farming na ginagamit namin ng family ko, parents ko, traditional. Wala kaming equipment kasi noong panahon na yun, wala pang kaming ilaw dito, kundi lampara lang. Hindi ngayon, modern na. Yung traditional na ginagawa namin sa farming, natutuwa talaga ako kasi yung direct contact yung human, yung kamay ko sa lupa. Yun ang parati kong nare-recall yun habang nakikinig ako ng mga talks regarding farming sa Italy. Hanggang dumami ang panahon, 33 years akong nagtrabaho sa Italy. Yung 33 years ko, ay 10 years, medyo nahirapan ako sa integration. Then after 10 years of stay sa Italy, nag-create ako ng asosasyon. Filipino community ng Turin. Ang anong doon is ACFIL, ang aking asosasyon sa Italy, sa Torino. Recognized lang yun, accredited yun ng umpisa is municipal level ang aming asosasyon, then nagawang regional, and then naging national. Doon sa aking, aside sa nagiging caregiver, at saka ako ng eskola materna, hindi ko maano yan sa equivalent ng dito sa Pilipinas, nagtitit sa preschool ng mga bata. Doon ko na-realize, doon ko nakita, nag-interest kasi siyempre, sasamahan mo yung mga bata. Nakita ko yung learning nila is from the start, yung mga bata pa. Kung pinapakita sa mga bata, kasama ko doon, kung paano nagagawa yung hotdog. So, from the start, back to basic, makikita ng mga bata ano ang pag-alaga ng baboy. Tapos hanggang katapos-tapusan, yung talagang process. Tapos nandoon na kami sa restaurant. Bali, educational tour ang nangyayari. Sumasama lang ako dahil part of my work. Pero hindi ko yun na-realize na yun pala rin ang gusto ko talaga. Na ibabalik ko yung sarili ko sa
lupa namin. Hanggang naging ano na ako, nag-ano ka ng ano ito namin, ng asosasyon namin, mayroong program ang government, non-government program, yung NGO. Ang tawag noon sa yung NGO na yun is Atikha. Si May Anunuevo Dison Anunuevo ang chairman. Mayroon silang research ang negative and positive impact of migration sa Filipinos. So, isa ako doon sa kasama sa nila, respondent at saka sa research at saka naging na ako sa project. Nung tinuruan na kami kasi wala kami sa Italy na ayon sa research, wala nang Pilipinong mga OFW na umuwi sa atin. May umuwi, naka-wheelchair or nakakabaong na, tapos mayroon ng matatanda, may mga maintenance na, wala na ring pamilyang babalikan. Na ang lakas ng impact sa akin yung research na yun, yung negative and positive impact ng Philippine migration. Isa doon sa Italy ang respondent. So isa ako doon. So nagiging deeper ang understanding ko sa negative and positive impact ng migration. Isa doon sa mga kasi LADIRISE yung program. Tuturuan ka talaga maging agripreneur or kung anong nasa isip mo na kasi tuturuan ka paano ka magnegosyo, tuturuan ka i-motivate kang bumalik ka sa Pilipinas kung habang mayroon ka pang pamilyang babalikan, habang may lupa pa kayo, or habang may bahay pa kayo. Kasi maraming yung negative impact is isa doon is yung wala ka ng pamilyang babalikan dahil yung asawa mo sumakabilang bahay na, tapos yung mga anak mo dropouts, mga addict, mga 10 pregnancy. Mayroon din namang positive impact ng migration, which is alam namin yun. Naisip-isip ko doon sa categorically pag naisip ko na positive impact ang migration sa akin. Kasi na yung government ng Italy, meron silang program para sa integration program. Kung paano ka paano ka sumunod, paano ka mag-integrate para magiging karapat-dapat kang tumira sa Italy. Parang na yun, parang nang isip ko, na-disturb ako kasi totoo ang research na 70% sa negative impact, 70%, 30% lang ang positive. Wow! Kung hahanapin yun, saan silang party ng mundo, yung mga OFW na part ng 30%. Kung hahanapin natin yung 70%, kitang-kita ko sa pakikisalamuha ko sa kapwa ko Pilipino. Dahil sinasabi ko, ako ay founder ako ng asosasyon. So natural, mayroon kami mga program kung paano i-assist, i-guide ang aming mga kapwa OFW doon sa Italy. So lahat ng different problema, legal, social, kung ano-ano lang ang mga problema, nilalapit sa amin or talagang inaanuhan namin sila, ina-assist. Doon ko na, ako mismo, ramdam ko yung 70%. Nakatuwa naman, nagsabi nga na, yung dito sa anong ipiprepare mo? na-share niyo so far, ma'am. Nakakatuwa kasi parang nakwento niyo po yung parang halos buo na nga po, naintindihan po namin na nag-start po tayo na parang po yung nung bata kayo, nag-enjoy kayo, and then because lahat tayo gustong umunlad, I'm sure yung parents niyo po, yung niyo po nagpapaaral, gusto lang din na, and of course kayo po na makatulong sa pamilya, mayangat ang kalagayan or estado po ng pamumuhay ng ating pamilya. Kaya nag-explore tayo sa outside the agriculture sector. Pero ang galing lang po kasi parang parang destiny na ibinalik po kayo ulit sa ganitong kabuhayan. At yun nga sabi ko na yung buhay ko is coming into full circle. Yeah. Binalik ako ng Diyos sa lupa.
Yun ang kasabihan eh. Talagang yun ang ano ko na-depress ako sa Italy. May depression ako. Acute ang depression ko. Siguro too much pressure. Nagpapaaral ako ng mga kamag-anak ko. Ako ang breadwinner eh. Kahit pangwalo ko, breadwinner ako sa pamilya. So, ang pressure ng family left behind. And then, doon sa community, klaseng problema. Kasi yung problema, pag hindi ka ready rin, yung ina-absorb ko ang problema, hindi ko pala akalain na talagang nasisira na rin pati utak ko. Kasi emotional din ako eh. Yung gusto ko kasi lahat ng problema may solusyon. gusto ko gusto ko lahat makatulong. Gusto ko lahat na lang ng ano. Hindi ko nakayanan yun kasi na burnout ako. Burnout talaga ang nangyari sa akin. Siguro, sabi ko rin, destiny niya, yan, I came home with a purpose kasi nagkasakit ako. Inuwi ako dito, gumaling ako. Gumaling ako dahil pala ever since, yun ang iniisip ng puso ko at ang gusto ng puso ko na yakapin ko ang mga tanim. Ibalik ko yung dati kong buhay. Pera, oo. Mahirap kasi. Magbabalik po ang ating usapan along with our program, of course, sa mga na Pilipino makalipas sang ilang sandali. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa mga Lado Pilipino at kasama pa rin po natin si Ma'am Minda Teves. Ito po ang Agri On Air. Katuwang po natin sa segment na ito, ang Agricultural Training Institute. Nakakatuwa po, no? Kasi Ano yun? dito po sa inyong nababanggit, ma'am, masabi lang po natin na kayo po ay OFW at nagsilbing OFW sa Italy at kayo po yung isa sa mga modern natin, mga bayani. Maraming salamat po. Of course, sa maliit na paraan. Marami po kayong nagawa pero dito tayo mag-zero in sa nag-heal po kayo nung bumalik kayo dito nga sa inyong farm. Yeah. So ano ma'am yung napili nyong commodities? I'm sure ibang klaseng hirap din to. Hindi porke pinili si OFW mas madali yun or dahil bumalik dito sa ating farm ay mas dumali din ang buhay. Parehas siyang may hard work na para makuha natin yung outcome na gusto natin. Pero mas nakita nyo yung inyong peace sa agriculture. Balita nga po natin ay nandito po kayo sa ating coconut farm. And of course, ito po yung napili nating commodity. Ito po yung sinasabi po nyo na nakatulong sa inyo na gumaling or maghilom habang nandito po kayo sa bumalik sa inyong first love, which is related sa lupa. Yes. Talagang 100% dito ako gumaling. Kasi dual citizenship ako, dual ko citizenship, Italian and Philippine. So wala akong takot. That is the ultimate part ng integration program ng Italian government. Kasi yun ang maximum na makukuha mo ang iyong integration program ng Italian kung nagiging Italian citizen ka. So privilege yun magiging Italian citizen ka. So aside from na nagkasakit ako, ang nakapag-trigger sa akin din kasi parang hahanapin mo yung refugee, yung hindi mo na alam ang puso mo or isip ko, gusto ko pang tumulong doon sa community, hindi kakayanin dahil hindi ako nakakatulog. So, anong sabi ng doktor? Bumalik ka kung saan ka galing. Hindi naman sa pagtaboy na bumalik, go to your place of origin, hindi. Subukan mong umuwi. So sinubukan kong umuwi. Nakita ko, isa rin sa mga negative effect ng migration is pinabayaan ng mga lupa. Yung maliit pa ako, umalis ako, marami kaming tanim, may kakao kami, may papaya, may mangga, lahat ng mga fruit bearing trees, wala pa yung rambutan noon. Pagbalik pala, hubat ng aming bahay, ang aming lupa. Tapos yung mga walang pakialam sa lupa, mayroon silang trabaho, ginawa lang doon sila nagpapakain ng pinapakain yung mga damo doon sa aming lupa. Nasaktan ako
Kasi yung dating may mga ano kami, mga tanim, mga fruit bearing trees, wala na. Wala na rin yung nanay tatay ko, patay na. So, everything different na. Iba na. Pero binabalik ko pa rin sa isip ko nung maliit pa ako kung saan yung mga puno na inaakitan ko. May mga tanim, yung bahay, nandoon yung mga kapatid mo naglalaro kayo, kapitbahay naglalaro kayo, tapos wala na lahat. Diyos ko, sabi ko, ano ba ito? Babalik ako sa Italy? Hindi hindi na rin sabi ko, kailangan ko talagang gawa ng paraan. Ngayon, nag-report ako sa ano, yung sa Kamay, sa Atikha. Ang sabi sa akin, tingnan mo nga sa paligid mo kung anong meron na para mong gawa ng paraan at anuin mo. Gawin mo din. Ang unang niyog ng nagisan sa niyugan kasi mura ang kopra. So pinabayaan, walang nagkokopra. Kung ano talaga sa isip ko na kailangan kong niyog ang aking asikasuhin kasi yun ang ginagawa na yun naman talagang ano namin, kabuhayan namin dito nung maliit pa kami. Yun din ang nakapagpaaral sa amin dahil sa niyog, dahil sa lupa namin. So pumunta ako sa Laguna, mayroon silang ang Atikha is mayroon silang program po paano mag-ano mga byproducts ng coconut. So natuto ako doon gumawa ng hair oil, massage oil, sabon, lotion, scrub, basta mga byproducts ng coconut. Ang problema ko, nakita ko paano gumawa. Hindi ko naman alam paano gumawa ng biseo. So ang ko, sabi ko paano ito? Magpunta raw ako sa PCA. So pagpunta ko sa PCA, nag-email ako sa PCA dito sa Butuan. Nag-email ako na kung pwede, pupunta ako doon dahil mayroon akong, siyempre ang Kantilan is malayo sa Butuan, 4 hours by land. So kailangan kong sisiguraduhin ko na pagpunta ko doon sa Butuan, mayroon akong may resulta. Oo. May kalalabasan yung pagpunta niyo po. So pagpunta ko sa mga 2 weeks before na naka-schedule ako, wala akong sasakyan. Makikisakay, mag-commute ako, nag-email ako, walang sagot. Ang sabi ko kasi galing ako sa OFW ako, nakita ko rin na mayroon daw reintegration program ang Philippine government. Sabi ko, that is my hope na siguro baka ito nang makatulong rin despite sa aking process para gumaling. Pagpunta ko sa PCA, wala doon pala yung regional director, si Sir Ramon Barbosa, wala na, nag-resign na raw. So sabi ko, pero mayroon naman talagang akong kakausapin na tao kasi ganun ang migrants. Mag-insist ka talaga, i-assert mo talaga yung right mo. Nag-email ako, sabi ko 2 weeks before na darating ako dito dahil gusto kong maghingi ng inyong guidance. Gusto kong manghingi ng information sa inyo regarding sa marunong na akong gumawa ng mga byproduct. Hindi ko alam paano ako makagawa ng BCO. Kasi sabi ko, oo, pwede lang yun maggawa ng lana. Pero yung lana namin noon, nung maliliit pa kami, iba, magkagud ka, manual. Tapos sabi nila, modern na raw. Gusto kong humingi ng tulong kung paano ako makapagano nun. Ang pala, pumalit kay Sir Barbosa si Sir Joel Oclaret. Late na yun siya kasi wala na, pumanaw na sa taas na siya. Nag-usap kami. Sabi ko, Sir, ako si Minda, OFW, gusto ko sanang malaman kung ano ba yung reintegration program ng Philippine government kasi ito na may sakit ako pero gusto kong magiging kasi yung aming niyugan doon nagkaanuhan na lang. Sabi sa akin ni Sir Oclaret, ni late Sir Oclaret na ay hindi kami niyan kung hindi asosasyon. Yung araw na yun, yung oras na yun, nagiging president ako ng asosasyon. Para pumasok kasi magre-request. Kailangan asosasyon muna, no? Bigla po kayong bumuo ng asosasyon. Asosasyon muna bago ka entertain, bago ka mabigyan ng O di sabi ko, Sir, ano ba wala akong
white paper. Sabi ko, sir, pahiram ng ballpen nga at sa papel pahingi. Sulat ako doon, Minda Teves, ganon. President ako, naku po, Lord. Ito na, anong asosasyon ko? E di sabi kaagad sa Lanusa, sa Laguna na gamitin mo yung House of Ecolife. Di sabi ko, asosasyon ako ng House of Ecolife, Surigao del Sur. Manghingi ako ng guidance niyo saan nyo kami i-refer yung magtuturo sa amin paano kami gumawa ng niyog. Kasi ang gagawin naming BCO, hindi lang 10, hindi lang 100, marami. Kasi at the time, very confident ako kasi ang ambassador sa Italy is may kontak kami. May kontak ako ngayon. Sabi nga ay isa sa mga kanilang mga program doon na kung gusto nyo umuwi sa Pilipinas, marami silang magbigay. Mayroon kayong bahay sa siyudad at walang tao, magkaroon kayo ng passive income, gawin yung B&B. So maraming mga negosyo ang tinuturo nila sa amin doon pa sa Italy. Naisip ko ay ako'y farmer kasi yun lang ang ano ko rin at saka sa aking magpapagaling nga ako parallel ang lakad ko, nagpapagaling kasi sabi ko amin naman yung lupa, tataniman kung walang pressure ba, yung walang pressure na kung kailan ka magtrabaho, wag ganun lang ang ko, yun lang ang aking mindset. At I think it's about time muna na putulin pansamantala ang ating usapan. Ako, abangan nyo po ang ating pagtutuloy ng kwentuhan, ng kumbaga insight gathering, no? Mula po sa ating panauhin, si Ma'am Minda Teves, siya po ang owner ng La Vecchia Spa Resort in Madrid, Surigao del Sur. At ito po inaasahan namin na na aabangan ninyo sa mga susunod nating episode. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka, kalalakihan, kababaihan, kabataan at mga katutubong grupong katuwang sa pagsasaka. Ito ang Usapang APA. Ngayong araw para sa unang pagkakataon ay ipapakilala ko sa inyo ang APA Project o ang Adapting Philippine Agriculture to Climate Change Project. Para sa ating Usapang APA ngayong araw, ano ang APA Project? Ang APA Project ay isang proyekto na pinangungunahan ng Department of Agriculture, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Department of Science and Technology o PAGASA at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations o FAO sa tulong ng Green Climate Fund. Nagsimula ang proyekto noong 2024 at tatagal hanggang 2030. Layunin ng APA Project na gawing mas matatag ang ating agrikultura at mga magsasaka upang makayanan nila ang nagbabagong klima. Mula sa palayan, maisan, hanggang sa mga taniman ng gulay at prutas. Sa gayon, mapapanatili ang kanilang kabuhayan at mabibigyang seguridad ang pagkain ng bansa. Ang APA Project ay patutupad sa 9 na probinsya sa 5 rehiyon. Apayao, Kalinga at Ifugao sa Cordillera Administrative Region. Isabela at Cagayan sa Region 2 o Cagayan Valley. Camarines Norte at Camarines Sur sa Region 5 o Bicol Region. Bukidnon sa Region 10 o Northern Mindanao, at Cotabato sa Region 12 o Sorsogon. Direktang matutulungan ng APA Project ang nasa 205,000 magsasaka sa pamamagitan ng mga teknolohiyang pansakahan at nasa 45,000 naman ang matutulungan sa negosyong agrikultural. Magsasagawa ng mga pagsasanay, demonstration farm, farmer field school at iba pang mga inisyatiba upang mapatatag at mapaunlad ang sistema ng pagsasakahan ng ating mga magsasaka. Gamit ang tamang impormasyon, teknolohiya at suporta, gusto nating ihanda mga magsasaka sa panahon ng tagtuyot o tagbagyo, mapaminsalang baha, peste at mga natural na kalamidad. Dahil sa APA Project, hangad natin na mas maging matatag at maunlad ang agrikultura sa hamon ng nagbabagong klima. Hanggang sa susunod na Usapang APA.
Special thanks to APA National Project Management Office, DA Field Operations Service, DA Agriculture and Fisheries Information Division, DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section, DA Climate Resilient Agriculture Office, DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration or DOST Pag-asa, Green Climate Fund. At sa umagang ito ay makakasama po natin si Miss Annalyn Baleza mula sa RPCO5. Narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni Salvador de la Peña, punong barangay ng Barangay San Ramon, Uson, Masbate. Isa ang mahigit 10 kilometrong concreting of Del Carmen to San Ramon Farm-to-Market Road with Bridge sa Uson, Masbate sa mga proyektong pang-imprastruktura ng Philippine Rural Development Project. Ang PRDP ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Binisita ng Department of Agriculture Regional Operations and Maintenance Audit Team o ROMAT ang proyektong concreting of Del Carmen to San Ramon Farm-to-Market Road with Bridge sa Uson, Masbate bilang bahagi ng isinagawang Operation and Maintenance Audit System o OMAS. Ako po si Salvador de la Peña, punong barangay ng Barangay San Ramon. Noong kapanahonan na medyo sira pa yung kalsada namin, wala pa kaming lehitimong kalsada, medyo mahirap talaga yung buhay ng mga magsasaka at saka nahirapan dahil bago makarating sa pagbibintahan ng mga produkto ay medyo nabubulok na. Sa ngayon na nagkaroon ng proyekto si PRDP dito, nagkaroon kami ng lehitimong kalsada at magandang simulain para sa panibagong yugto ng aming buhay as a magsasaka, as a lehitimong taga San Ramon. Sa ngayon po dahil natapos na po, na-turnover na sa amin yung PRDP project, ang aming maipapangako, kasama ko yung aking mga barangay official and my constituent na aalagaan namin at susuportahan kung ano pa man ang mga kailangan na gawin upang mapaganda at mapabuti ang nasabing kalsada na ibinigay sa amin ng PRDP. Dito po sa ginawang audit ay nagpapasalamat po ako ng malaki dahil doon namin nalalaman kung ano po ang magiging papel namin not only barangay official bilang isang komunidad na pagtutuunan namin ng pansin yung mga dapat naming gawin upang mas lalong mapaganda at mapabuti ang ibinigay sa aming proyekto ng PRDP. Layunin ng OMAS na suriin ang pagpapatupad ng Operations and Maintenance Plan ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya at mga barangay na sakop ng Road Influence Area upang masiguro ang maayos at likas kayang pagpapanatili ng mga proyektong pinondohan ng DA-PRDP. Alinsunod sa Implementation Management Agreement, ito ay gagawin ng ROMAT sa loob ng 10 taon. Para sa iba pang impormasyon ukol sa mga proyektong pinondohan ng DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. At once again, abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment para sa araw na ito. Magandang araw mga kaagapay at mga kaagri. Narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na nakamit ng isang team na kinabibilangan ni Mr. Ernie Ritual mula sa Department of Agriculture, Philippines? Si Angie Luan mula sa Fengchia University sa Taiwan at si Agi Ulma Saudi mula sa Indonesia ang unang pwesto sa 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Yes Challenge sa Taipei, Taiwan. Ang kanilang panukalang proyekto na Sun2 Trucks, Green Hydrogen for Heavy-Duty Transport in Kinmen, Taiwan ay gumamit ng makabagong teknolohiyang Power-to-X kung saan ang sobrang renewable electricity
ay ginagawang hydrogen, synthetic fuels at iba pang kemikal. Naging matagumpay ang proyekto dahil pinagsama-sama nila ang kanilang technical, operational at research expertise. Ang YES Challenge ay bahagi ng 2025 Green Synergy Leadership Training Program na isinagawa sa Taipei, Taiwan mula Agosto 26 hanggang Setyembre 4, 2025. Layunin ng inisyatibong ito na hubugin ang mga bagong leader na may sapat na kaalaman at kasanayan upang tugunan ang mga hamong pangkapaligiran at panlipunan tungo sa Sustainable Development Goals at isang net zero future. Kasama sa programa ang mga technical at cultural tours, pati na rin ang mga aktibidad na nakatuon sa renewable design, circular economy, social impact, net zero trend, greenhouse inventory, at cost-benefit analysis. Para naman sa Department of Agriculture, ang pakikilahok sa ganitong gawain ay nakatutulong upang mapalawak ang networking, pagbabahagi ng kaalaman, at paghahanap ng solusyon sa mga problemang pang-agrikultura. O ayan, muli pagbati at congratulations Mr. Ernie Ritual mula sa Office of the Undersecretary for Operations, Engineer Roger Navarro. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Ayun. Special thanks po sa ating mga kasama sa DA AFID for always providing us with timely, relevant information. But anyway, AFID po is the Agriculture and Fisheries Information Division. At dahil po dyan, I can share with you na this month, for October, ang atin pong selebrasyon ng National Statistics Month. So, for the whole month of October, of course, this year po ay sineselebrate yung 36th. At ano pa ba yung ating mga inlay na gawain? Actually, nakaraan po, no, yung Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit po, or Pagsibol 2025, kung saan po yung napaunlakan po ulit na, kumbaga, ano ba, parang mali yung sabi ko, na imbitahan pong muli ang atin pong mga kasamahan sa Bureau of Plant Industry, Agricultural Training Institute with its co-organizer, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, and may isa pa, the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, or NUPAP. Yan. Thank you so much po for inviting us as one of your hosts para sa unang araw. It was so nice to meet a lot of people na with the same passion towards the advancement of, for this one, the horticulture ng ating sa agriculture sector, of course. Last week po yun, noong September 30 to October, anong araw ba? Kahapon, October 3. So, congratulations po sa lahat ng organizers for that one successful event. At meron pa tayo about sa ating nalalapit na selebrasyon ng World Food Day. So, mark your calendars. Sa October 16 po yan. Yun po talaga yung petsa ng tinatawag po nating World Food Day. Kung nakasabaybay po kayo sa mga activities ng Department of Agriculture, hindi na po yan lingid dahil it's a nationwide thing going on. Isa sa mga parang matagal ng kakaabalahan during the conduct of the World Food Day, along with our Food and Agriculture Organization, ay yung poster making contest. Ayan, na meron tayo mga ganyang klaseng activities along in partnership with the Department of Education. Marami pa pong iba. So, sa buwan ding ito ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Ayun, actually, kaya po itinaon yung pagsibol last week para yun nga po pasinayaan yung tungkol dito sa month-long activity na ito. At yung Consumer Welfare Month, ayan po, ang lead agency po dito ay ang Department of Trade and Industry.
Cooperative Month. Ayan, para po sa may mga co-op dyan. Para po sa first week of October, Linggo ng Katandaang Pilipino po ay atin po ipinagdiriwang dyan. Ang atin din pong National Livestock and Poultry Month ay tuwing Oktubre. Ayan, ay nasabi ba natin lahat? I think yes. Meron pa tayo ding sinagawa or kailan ba yung kanilang exact date. But it's also celebrated ng Oktubre ang National Meat Inspection Service Anniversary. At gayon din, in line with this, ang Meat Safety Consciousness Week. At sa last week ng October, meron ding isinasagawa na Food Safety Awareness Week. Yun. Actually, bukod dyan, noong October 1, ay meron din po tayong gawain na kung tawagin po natin ay IPRA Month. Ang IPRA Month po ay atin pong, ano ba ito? Ito ay sa pangunguna po ng ating, for DA at least, sa pangunguna po ito ng aming programa, yung 4K program. So ito po yung National Indigenous Peoples Month and the commemoration of the 28th anniversary of the Indigenous Peoples Rights Act. Ayan po, si IPRA, taong 1997 po ito, nung nalagdaan. And once again, yung ating pong 4K program ay yung National Program Management Office po ng Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo. At thank you so much po kay Ma'am Sam De Leon, yan, sina Sir Joel, yan, thank you po sa inyo na imbitahan po once again to help you out with your program last Wednesday. Ayun. At napakadami po ay we assure you at Department of Agriculture, napakadami pong mga commemoration and mga activities nakaline up po sa ating kalendaryo. So to those na merong interest dun sa mga nabanggit natin, na medyo multi-commodity po, may swak sa inyo kung kayo'y iba-iba ng interest. So din po, for additional information, pwede po tayo mag-refer sa mga official channels na mga nabanggit na ahensya. So, muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pang-radyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkaing kaisipan, mula sa unang aklat ni Juan, Kabanata 5, unang talata. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos, at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ng edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family and for also welcoming yung ating panibagong segment for this day. Let us know po, pwede nyo kaming email sa afid@mail.da.gov.ph. Ganyan din po, pwede i-follow, mag-message po sa facebook.com/Maunlad na Pilipino kung meron po kayong any comments not just dun sa aming pinakailalang segment for today. At pwede po nating i-consider yung mga suggestion, mga topics siguro na gusto nyo matunghayan sa ating program. Even messages po, kung meron kayong hindi nyo feel ilagay sa comment section, you can let us know po what you think about the program. Thank you so much po. Siyempre po, magbabalik po ulit ang MNP next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. At kasama po ang lahat. Nasabi ko po sa inyo, ang dami po na dapat pasalamatan, mga nais pasalamatan. Thank you so much po talaga sa inyo. At syempre po, kabilang po dyan si Ma'am Ira Cruz na katuwang natin na naghahatid sa inyo ng programang ito. Ako po si LR Siaga. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay. Ito po ang Maunlad na Pilipino para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend!
naman. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.